Guys, sa mga nagtatanong kung pwede bang ikabit ang karburador ng multicab dito sa Toyota Altis, ang sagot ay oo. Pwedeng-pwede talaga guys. At ito ang patunay. Tingnan natin guys. Ito siya guys. Ito siya. Ayan. Ayan guys. Yan yung karburador na pang multicab sa F6E. Ito kasi guys, ang issue kasi nito, bali, kinuha natin to sa shop. Binili na lang natin kasi hindi na nila maayos-ayos. Pinalitan na nila lahat. Pinalitan na nila lahat yung mga sensor, map sensor, yung throttle, yung dun sa crankshaft, sa oxygen sensor, computer box din. Pinalitan na lahat. Alam, pinapapalitan na lahat. Wala. Ganun pa rin yung sakit niya. Pag ini-start, aandar, ilang segundo, mga 1 to 2 seconds, tapos mamamatay. Wala, surrender na talaga lahat. Kaya ang ginawa natin, pinull out na lang natin to doon sa shop, tapos i-convert na lang natin to sa carburetor. Although, kaya naman natin gawin na gumawa ng ng DIY na fuel injector driver, yung parang gagawa tayo ng computer box na maliit. Na DIY na computer box, pero masyadong komplikado at hindi pa natin to napapatunayan yun. Umaandar naman, pero dito lang muna tayo kasi ibebenta natin ito. Yan guys, tingnan mo. Tingnan natin. Ayan guys. Bali ito. Ang mahirap dito guys, ang mahirap lang dito ay ito. Itong kanyang manifold. Pero yung ginawa ko, kay wala man akong mahirap man, wala man tayong acetylene at maghahanap man tayo ng mga bakal na makakapal, hindi na natin ito yung nagawa. Ano lang guys, bali, ito, gawa to sa fiberglass resin. Nagawa lang tayo ng mold, tapos sinukat natin yung magkabilang mga bolt, binuhusan natin ng fiberglass resin, tapos grinder na lang, binutasan na lang gamit ang barina. Fiberglass lang to. Alam niyo naman guys, yung fiberglass, tinitimpla lang yan. Tinitimpla lang yan sa garapon. Tsaka tumitigas yan. Pag tumitigas yan, pwede na nang grinderin, i-shape, pwede na nang barinahan, tapos okay na siya. Ito nga pala guys, sa fuel pump niya, ito pa rin yung kanyang fuel pump. Yan, binunot lang natin yung dati. Ito yung dati. Binunot lang natin to, tapos ikinabit natin dyan. Ayan, dito. Pero guys, pag nag-convert kayo, wag niyong kailangan anuhin niyo yung fuel pump doon. Yung fuel pump doon sa tangke, kailangan tanggalin niyo yung rubber. Yung rubber ba sa ano? Yung rubber ba sa, 'di ba, yung fuel pump ganito. Yung rubber dito, kailangan niyo tanggalin. Kung hindi niyo tanggalin, sobrang lakas 'yun ng pressure niya, sobrang lakas. Papasasabugin ito, pasasabugin yung filter ninyo. At saka yung mga hose na mga itim dito, pasasabugin kasi high pressure nga para sa fuel injection yan. Bali, pag tinanggal nyo yung rubber, magiging ordinary yung pump na lang siya. Okay, magiging ordinary yung pump. Yung pressure na dito, yung parang pang-circulate, pagpadaloy lang ng gasolina, para dumaloy lang ng gasolina. Yun na, hindi na siya malakas. Kasi nung una, hindi ko tinanggal, pinaandar ko, ito lumubo. Parang sasabog na talaga. Buti na lang na ano ko guys, na switch off ko agad yung makina. Saka yun, tinanggal ko yung rubber doon sa tangke, yung rubber ng fuel pump, yung mismong motor, tapos may rubber dito, tinanggal ko. Tapos pag tinanggal ko, siyempre, humina na yung pressure niya, yun, naging compatible na siya. Para na lang siyang fuel pump ng multicab na yung gumaganong tak. Ayun guys, sandali guys, papandarin natin ha. Video la. Ayan guys. Ayan, di ba? Andar yan. Ayan. 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 So, hindi na tayo nag-convert ng mga jets sa main jet, hindi na, wala tayong binago sa carburetor. Yun lang.
kinabit lang natin doon. Wala naman siyang hesitation, wala naman siyang palya, yung minor niya maganda naman. Yan. Pwede talaga ang karburador ng multicab sa Toyota Altis 2006 model. So yun lang guys. Paki-subscribe sa channel, paki-like natin video. Marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan sa susunod na mga amazing na mga bagay. Maraming salamat. God bless. Huh?